Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ito yung F. Santos ay ng dagdag kaalaman, munting kaalaman. Muli po tayo magbibigay ng ah, senaryo. Ganito po senaryo. May residenteng dumaan at nag-report doon sa naka-duty na guard, no? Halimbawa, doon sa gate 3. At nireport niya na may aksidente doon sa kanto. Isang rider na di umano ay bumangga at mukhang maluban tama. Ang lokasyon ng aksidente ay halos nasa 600 meters, no, along the perimeter ng warehouse. Humigit kumulang 600 meters mula sa post ng guard na pinagreportan, no, sa gate 3 nga. Ang warehouse ay may 3.5 hectares lawak, no? May tatlong ang gate. Walang ongoing operation dahil madaling araw nung mangyari yung insidente. Yung unang report, agad na tumawag yung gwardiya sa kanyang SIC at ipinabatid yung aksidente. At the same time, humingi ito ng permiso para i-verify. Pero ang sagot ng SIC, nasa labas ng perimeter yan, hindi natin yan saklaw, aksidente yan. Kalipas ang ilang minuto, may ikalawang residente ang nag-report ng aksidente nga, no? And again, ang reaksyon ng gwardiya, dahil ang report ay mukhang maluba at kinakailangan na maitawag sa pulis, barangay o sa ambulance, no? Pero ang response uli nung kanyang SIC, through radio, no, nag-uusap sila, hindi natin saklaw, nasa labas ng perimeter yan. Hanggang sa ikatlong presidente na naman dumaan, kasi madaling araw na no, may mga namamalengke papasok, nag-report uli. Pero that time tumawag yung gwardiya sa kanyang SIC at pinalam yon. At the same time, hingin na siya ng permiso na pumunta doon sa kanto dahil dalawa naman sila, may kabady, may maiiwan sa gate at wala namang operation, para i-verify niya yung report, no? Kasi tatlo ng residente nag-report. Nagalit yung SIC at pinagbantaan, nakakaso ng abandoning tsaka insubordination. So, nakita sa CCTV nung reviewin na nakaresponde yung gwardiya o pumunta yung gwardiya mga 25 minutes mula nung mangyari yung pagbangga at yung pagre-report ng residente na 3 beses. So, ang tanong natin dyan, tama ba yung SIC na sabihin dahil sa nasa labas ng perimeter yung insidente ay hindi na nila saklaw? At tama ba na kasuhan ng SIC yung kanyang gwardiya ng insubordination at abandoning matapos siyang mag-report ng 3 beses at walang aksyon ng SIC, pumunta siya para i-verify. Yan, suriin natin, paliwanag natin. Yung tanong na una na tama ba ang SIC na hindi saklaw ang insidente? Ang sagot po, hindi po ganap na tama. Tama siya na ang primary na responsibilidad ng security guard ay yung loob ng perimeter ng warehouse na binabantayan. Tama po yun. Ngunit mali po yung kanyang ginawa na pagwawalang bahala sa report ng insidente. Dapat po doon nung unang report, nag-advise siya na itawag sa barangay o sa pulis. At the same time, ilagbook. Kahit po kasi nasa labas ng perimeter, tayo po ay may moral and civic responsibility
bilang tayo ay mga security personnel. Kahit sino po, no? Dapat niya i-report ang krimen o aksidente. Maging link po tayo ng tamang paghahati ng report sa mga tamang authority. Ang simpleng pagpapasa po ng impormasyon o pagre-report sa barangay at sa pulis ay hindi po paglabag sa ating tungkulin. Malinaw po yan. Saan tayo, mayroong moral and civil responsibility. Katulad nga po, may nangyari aksidente. Responsibilidad po natin yan na i-report. Now, doon sa ikalawang katanungan, yung tama ba yung SIC nakasuhan yung kanyang guard ng insubordination at abandoning? Hindi po tama sa konteksto ng sitwasyon. Bakit hindi po insubordination ng kaso? Ang insubordination po ay sadyang pagsuway, walang sapat na dahilan at may masamang intensyon. Sa kaso pong ating pinag-uusapan, una po ang guard ay nag-report ng 3 beses at humingi ng permission at nagbigay po ng rason. Sigurado pong may maiiwan na kanyang kasama sa gate, kaya hindi po ma-abandon yung peso at wala po intensyong suwayin ng utos. In good faith at may malasakit sa sitwasyong inireport yung emergency. At bakit hindi rin po abandonment yung kaso? Ang abandoning po of post ay umiiral lamang kung una, iniwan ng pwesto ng walang kapalit at nalagay sa panganib yung kanyang property na binabantayan. Ang senaryo po, meron siyang kabady na naiwan at sarado po ang gate dahil wala namang operation. No? At pangalawa, panandalian lamang yung kanyang pag-alis para lang i-verify yung report na aksidente. At may mga dokumentong emergency response, no? O emergency reason. Ito po ay abandoning. Hindi po ito abandoning, kundi temporary verification for emergency reporting. Meron po kayong ibang komento, pwede po kayo mag-comment sa baba ng topic na ito. Gawin lang po natin kapakipakinabang. Yung may matututunan po yung iba nating mga kapatid sa security para po ito sa ating industriya. Mahalagang punto po ay yung tinatawag na humanitarian at professionalist duty ng isang gwardiya. Ang security guard po ay hindi lamang nagbabantay ng perimeter, ng gate, kundi tagapag-ulat po ng mga nangyayari sa kanyang area of responsibilities at tagapangalaga po ng kaayusan sa paligid. No? Kung wala po kasing kikilos, wala pong tatawag ng tulong, ay posible pong mas lalala yung kondisyon ng biktima at maaari pang ikamatay o ikasawi ng tao. Mas malaki po ang pananagutan ng SIC nang hindi niya pag-aksyon. Ang SIC po, tandaan natin, siya po ay may command responsibility at mayroon po siyang obligasyon na magdesisyon, magbigay ng alternatibong utos at mag-ingat doon sa mga tinatawag na legal and moral implications. Ang hindi po pag-aksyon noong SIC sa kabila ng paulit-ulit na report ng kanyang gwardiya ay maaari pong ituling na negligence at yung tinatawag na dereliction of duty, no? Yung sadyang pagpapabaya, no? Kaya ang masasabi po natin ay hindi po tama yung ginawa ng SIC. Ang ganap na pagdedeklara po ng SIC na hindi saklaw dahil nasa labas ng perimeter ay mali po. At yung ginawa niyang pagkakaso doon sa gwardiya matapos na 3 beses na mag-report, mali rin po. Ang tama po yung gwardiya. Nag-report siya ng paulit-ulit. Sinigurong may maiiwang bantay bago niya puntahan yung insidente.
Kumilos po siya upang i-verify lamang yung report, natanggap niyang report, no, doon sa mga residente. Sa layunin niya na maitawag yon sa tamang mga otoridad. Kumilos lang siya bilang responsabling tao at isang public safety partner, no? Bilang mga security guard po, tayo po ay may tungkulin, no, sa ating kapwa-tao. Katulad nga po nung ginawa ng ating gwardiya. Kaya sa lahat po ng ating mga gwardiya na ganyan ang attitude, character, sumasaludo po ako sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana'y dumami pa inyong lahi at tularan kayo ng ating mga kapatid sa security. Sa uli ay nais ko pong iwan sa inyo ang mga katagang ito. Ang disiplina at pagsunod sa mga utos ay mahalaga. Ngunit mas mahalaga ang buhay, lalo na kung ito ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Tandaan po natin, ang utos ay dapat na sinusunod. Ngunit ang konsensya at ang ating pananagutan sa ating kapwa-tao ay hindi po kailanman dapat baliwalain at ipagkibit-balikat. Lalo na kung mayroon tayong pagkakataon na ito ay magawa at ipagkaloob sa kanila. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. This is F. Santos ng Dagdag Kalaman, Munting Kalaman. Saying, ingat po tayong palagi. Mabuhay.